Good afternoon na pala, no? Good afternoon po. Wala na, nakatulog na sila. Narinig po ba ako mga kapatid? Yes po. Okay, sige po. Pasensya na po at Yes po, yes po. nagkaroon po ng conflict sa schedule namin. Nagkaroon kami ng blessing dito. 9 o'clock yung usapan, kaya nagpa-adjust ako ng 12 to 1. Pero may mga galing pa pala galing sa ibang mga bayan na mga kamag-anak, brethren and relatives. Kaya matagal po silang dumating. Pagdating, matagal pa rin yung preparation. May mga hinintay pa. So kauwi lang po halos namin. Past 12 kami nakauwi. So okay naman, na-enjoy namin. Kaya lang itong ating klase po ay matamaan ng activity ng Sunday. Kasi pag may tawag na ganito ay hindi namin mapahindian. Special po ay part ito ng aking work as community coordinator po dito sa atin, sa area. So hindi po tayo pwedeng wala rin dito. Kaya nagpa-adjust ako ng schedule kay Ma'am Sherlyn. Anyway, tayo po muna yung manalangin. At i-consume natin yung remaining time natin, around 30 minutes, to discuss one of the most important topics when it comes to hermeneutics. Let's pray. Mapagmahal namin Diyos sa mga nasa mga langit, sa hapong ito kami po ay muling lumalapit. Niling po namin ang patnubay ninyo, ang paggabay sa amin. Ang Banal na Espiritu po nawa ang patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon, ng wisdom, power to understand the biblical passages through parsing. Salamat po ng marami sa paghihintay ng aming mga estudyante, aming mga classmates, schoolmates. Salamat din sa pagdinig mo sa iyong panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen, amen. Salamat, Doc. May 24 tayo rito ngayon, no? Kasama na yung dalawang accounts ko na nandito. Thank you for your resiliency. Salamat po sa inyong sa inyong pagkatyaga sa paghihintay. Sabi nga po ang patience is a virtue, no? So, yun po. Medyo nahirapan ako makapasok dito sa Zoom. Kanina pa kami ni Ma'am Sherlyn magkausap, mga 12:05. Nung dumating kami, pero nahirapan ako makapasok itong aking mga accounts. So topic natin this morning is hermeneutics. Afternoon na pala, no? Hermeneutics. Ito po yung parsing, no? Yung parsing ay isa po sa mahalagang topic dito sa under ng hermeneutics, mga kapatid, no? So itong hermeneutics po and parsing are two sides of the same coin when it comes to understanding the text, no? So sa hermeneutics po, parang dalawang side sa same coin. Yan. Kumbaga sa coin, sa barya, merong tao, may ibon. Nung maliliit pa kami, nung hindi pa ako Adventist, maliliit pa kami, mahilig kami magkarakrus. Alam niyo yung karakrus, di ba? Yung pinagpapatong yung dalawang barya, magkatalikod, tapos itatalang, yung ihagis pa itaas. So pag bumagsak ay parehong tao, panalo ka. Pero pag parehong ibon, yung likod, ay talo ka ng kalaban. Okay? So ito naman ay ang hermeneutics and parsing, two sides of one coin. Sa pag-understand natin po ng mga Bible verses o yung mga Bible texts, hermeneutics is the theory and method behind interpretation. So ang hermeneutics po ay art and science of biblical interpretation. So yung siyensya at sining kung paano interpret ang passages sa Bible. Hermeneutics and parsing are two sides of the same coin when it comes to understanding text. Ito po yung how they relate, paano sila nagkakaugnay, no? Bigyan natin i-differentiate po natin sila. Yung hermeneutics is the theory and method behind interpretation. So yung theory and method sa likod ng mapaliwanag ng mga talata sa Biblia. It's about figuring out the meaning of a text, taking into account factors like the author's intent, historical context, and the reader's own background. So yun yung hermeneutics. Sinaalam natin, no? Sa Adventist context,
ang ating ina-adapt po ay yung tinatawag natin na historical grammatical approach. Kasi marami pong mga approaches na pag-aralan po natin na nakaraang mga meetings natin na marami pong approaches when it comes to biblical interpretations sa tinatawag nating hermeneutics. Pero ang ating adapted ng ating church ay yung historical grammatical approach. Yun po ang mas safe na gamitin na approach sa biblical interpretation para mas makuha natin talaga yung tinatawag natin na author's intent, alamin natin yung historical context at yung reader's own background. Bakit niya sinabi itong salitang ito? Ano ba ang background nitong writer? Ano ba ang kalagayan sa panahon nila? Yung historical context, nasa anong pamamahala ba ang mga Israelita nung mangyari itong panahon na to? Bakit ganito ang paraan ng pamumuno o kaya parusa? Bakit ganito ang kanilang mga sinasabi? Ang kanilang mga cultural background. Okay. So yung intention din ng author ay mahalaga na inaalam. Kaya ina-apply natin tinatawag na hermeneutics. Ang parsing is the process of breaking down a sentence into its grammatical components. It's about understanding the individual words and how they fit together to form a complete thought. Ito na yung paghihimay-himay sa Tagalog version. Ang salitang parsing po ay parang china-chop-chop mo yung mga phrases and sentences into its grammatical components para maintindihan natin kung ano ba itong mensahe dito sa talatang ito. Kaya nga kapag makakuha ka ng isang Bible verse, pwede mo na siyang applyan ng parsing. Isang sermon na yon, isang Bible text lang na maganda na napili mo, pwede ka na makabuo ng expository sermon. For example nga po natin yung John 3:16, very prominent, yan ang summary ng buong Bible. Pag in-apply niyo po ng parsing yon, word by word or phrase by phrase, for God, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. So, doon pa lamang, pag pinarsing mo yon, makakagawa ka ng expository sermon. For God, sino? Ito yung greatest giver. Greatest giver. Sino yon? For God. So love. Greatest action to, di ba? Greatest action yung for God so love. Yung pagmamahal ng Diyos Ama ay ito yung greatest action na pinakita ng Diyos sa tao. Ano pa? So love the world. Yung subject, greatest subject, yung world, yung mga tao, yung mga sinners, di ba? Tapos yung greatest gift. For God so loved the world that He gave. Ito pala yung greatest present. He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Yung bawat praise doon, a word, doon sa John 3:16, pag in-apply natin ang parsing yon, mga kapatid, makakagawa tayo ng isang napakagandang sermon at himay-himay natin at ibigay natin yung mensahe ng bawat phrase or word dun sa Bible verse. So ito po yung analogy. Kasi sabi ito, this parsed structure, parsing is foundational step in hermeneutics. Foundational step na po ito in hermeneutics. By parsing a sentence, you can identify the subject, verb, object, and other elements that give meaning to the text. This parsed structure then becomes the basis for further interpretation using hermeneutic principles. So, yung tinatawag natin na parsing po ito ay foundational step sa hermeneutics. Kasi dito nating dinadigest, ating sina-chop-chop, Nakukuha natin yung ma-identify natin yung subject, yung verb, yung object, and other elements na nagbibigay ng meaning sa text. So, kaya nga may tinatawag tayo na parsing. Ito po yung analogy. Imagine, you're reading a map. Imagine nyo po, kayo po ay nagbabasa ng isang mapa. Parsing the map involves identifying the symbols for roads, rivers, and mountains. Itiyan nyo po dun sa may makikita ka dun ng mga drawing, diba, dun sa mapa.
And then tingnan mo doon sa legend, sa may bandang ibaba o sa side, nandun yung mga legend kung ano yung mga bridges, yung roads, ano ba yung symbol ng river. So makita natin doon sa buong mapa, kapag nakakita ka ng ganitong symbol, ito pala river, ito pala road, ito pala ay mountains, ito pala ay bridge. So makikita natin. This is similar to parsing a sentence, where you identify the nouns, verbs, etc. In hermeneutics, on the other hand, is like using the map to find your way to a specific location. So yung hermeneutics po ay you're just finding the way to find your specific location. Pero ito pong tinatawag natin na parsing, dun sa hermeneutics, you must consider the symbols, the scale, and your own knowledge to navigate para makarating ka sa iyong destination. So sa parsing, parsing provides the building blocks for interpretation in hermeneutics. Parang merong building blocks, no? Kailangan para makapag-travel ka ng tama, dapat alamin mo kung saan yung mag-slow down ka, saan ba yung road, saan ba yung tulay, yung mountainous region o area. So dapat malalaman natin. Sa parsing, malalaman natin yon. So pagbabasa ng talata at pag-interpret, may part na parang nag-slow down ka, may part na kailangan i-emphasize mo, at sa parsing din po nangyayari yung pagbibigay ng emphasis sa mahalagang mga words or phrases sa tinatawag natin na Bible passage. Kaya nga sa parsing, maalala nyo po, napakaganda. Kahapon ay nag-lecture po ang inyong lingkod dito sa aming biblical, anong tawag dito? Anong tawag dito sa Stewardship Compliance Seminar. So ginawa dito sa aming church. At ang inyong pong lingkod ay isa sa mga lecturers. Pag makita ko po yung mga verses na Bible passage na reference dun sa pagiging katiwala natin, ina-applyan ko po siya ng parsing para maidiin sa mga kapatid yung kahalagahan po ng tayo po ay nakakaunawa sa mga prinsipyo ng pagiging katiwala. So may pwede mo pong i-emphasize ang isang talata. Pag nakita mo po yung mahalagang, yung mga major points, o kaya yung talagang makikita mo na pag binabasa mo siya, para baga siyang nagpa-pop up. Yan, yun yung mga pag-guided ng Holy Spirit na nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Pag buklat mo pa lang ng Biblia, yung mga verses na binabasa mo, yung mga reference, pag marunong ka mag-apply ng hermeneutics and parsing, habang binabasa mo yung mga text, parang yung mga highlights, yung mga main message, yung mga salitang dapat bigyan ng emphasis, parang nagpa-pop up sa ano mo yan, sa mata mo. Makikita mo yan agad. Kaya habang nagsisermon ka, o ginagamit mo yung isang Bible passage, yun yung idinidiin mo, mga kapatid, no? So, doon, yun po yun. Mamaya, may mga example tayo. Ang sabi nga po, hermeneutics and parsing are two sides of the same coin when it comes to understanding text. Okay, parang ito po ay naulit. Okay, naulit. So, tingnan natin po itong tingnan po natin itong example dito. May example po dito ng parsing. Let's take a look at Genesis 1 verse 1 as an example of parsing a Bible verse. Tingnan niyo po sa verse 1, chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So magtatanong ka na rito, kailan daw po? In the beginning, sabi rito. Sino? God. Anong ginawa niya? Created. Anong kanyang nilikha? Heavens and the earth. So, pwede ka dito apply ng parsing. Ito na po yung breakdown ng parsing. Kung i-apply natin una po yung sa parts of speech, yung salitang doon sa in the beginning, ito po ay preposition. Hindi na ating biblical English professor, si Professor Lian Sanskrit, Ma'am Sherlyn Mariano. So yung word na beginning, the beginning, ito po ay noun phrase. Nandito po yung article plus noun, di ba? Article yung the, tapos yung beginning, yung noun. Okay? So, next na word ay yung God. Ito pong God ay proper noun. Siya po yung subject. Dun sa
sa chapter o sa verse na to, ang subject po dito ay si God. Kasi siya yung creator ng heaven and the earth. So, siya po yung proper noun. So, created, verb na po ito. Past tense na po, no? God created. Siya pala yung lumalang ng langit at ng lupa. Sino po lumalang? Yung God. Okay? Ano pong nilalang niya? The heavens and the earth. Yung sa parsing, yung the heavens, ito po yung noun. Noun phrase. Yung the ay definite article, tapos plus noun yung heavens. No? So, noun phrase po ito. Itong the heavens. At tapos and, ito po ay conjunction. Yung mga nagdudugtong na mga salita, ang tawag natin ay conjunction. Yung sa English, ano po. So, tapos yung the earth, definite article na naman po ito, and then noun phrase, ang nilikha ng Diyos pala ay itong langit at ang lupa. So, lahat pala ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos. Kung tingnan na po natin yung sentence structure niya sa parsing, yung Genesis 1 verse 1, ang subject ay si God, ang verb po dito ay created, He created, no? So, ang direct object niya ay the heavens and the earth. Di ba yung direct object siya yung tumatanggap ng action, di ba? Tama po? Okay, yung prepositional phrase niya, in the beginning. So sabi dito, by parsing the verse, we can see the basic structure of the sentence and how the words relate to each other. This helps us understand the grammatical meaning. God is the one who acted or created in the beginning, bringing the heavens and the earth into existence. So ma-emphasize na natin itong talata kapag alam nating i-apply ang tinatawag nating parsing method, no? So, who created the heavens and the earth? Sabi dito, God. Okay. Kailan po niya ginawa ito? In the beginning. So, may pasimula pala ang paglalang. 6,000 years ago. Yan, di ba? Pwede nating elaborate. Magbigay tayo ng mga ilang mga commentaries, explanation. Ang isang text lang po, pwede nating palawakin ito. Kung alam natin i-apply ang hermeneutical approach plus parsing, ididiin mo talaga dito. So, ang Diyos palang gumawa ng lahat. Langit at ang lupa siyang gumawa, mga kapatid. So, sa sermon, kahit ito lang yung text mo, pwede mo na siyang palawakin. So, yung God's creation, mapapalawak na natin yan. Tao, ginawa ng Diyos. Kasi heavens and the earth, lahat ng narito, ginawa ng Diyos. So, pwede mo na rin itong gamiting talatang ito pang bali dun sa paniniwala ng evolution. Diba? Na ang tao ay galing sa hayop o kaya sa mga bakterya. And billion of years nag-evolve at naging hayop at naging tao. So dito, pwede mong gamitin ito. Pwede mong i-emphasize na God created the heavens and the earth. Hindi po tayo galing sa hindi tayo galing sa anumang species, kundi ang Diyos ang lumalang sa atin. Sa chapter 2 verse 7, kung particular na pag-usapan ay yung origin of man, yung Genesis 2 verse 7 po, sorry, Genesis 1, 26 and 27, nandun po na He created man and woman in His own image, no? From yung origin niya ay dun sa dust of the earth plus anong tawag doon? Dust of the earth plus breath of life from God. So, dun din sa Genesis 2 verse 7, pwede natin i-parsing yon para ma-emphasize natin po yung mga highlight ng message doon dun sa bawat verse, mga kapatid. So, important po, mga kapatid, parsing is just the first step. Hermeneutics comes in when we consider the deeper meaning. Questions like, what is the beginning? Or how did God create? Yung mga tanong na pwede mong, yung tinatawag natin na transitional question. Tapos ipapasok mo yung talata. What is the beginning? Okay, when is the beginning? Hindi, parang ganun. So, tapos sabi dito ay, how did God create? Paano siya gumawa? Yan. So, pwede mo lang i-expound, no? Exegete. Gumamit ka ng ibang mga supporting verses na ang Diyos gumawa ng sanlibutan. He created the heavens and the earth through His word, powerful words, di ba? May binabanggit ng mga talata na nagsalita lang ang Diyos na nagawa ang lahat ng bagay. So pag ang tanong ay, how did God create? He created heavens and earth and all of these things, all of those things through the power of His word. Yung mga verses po din, hanapan nyo ng mga supporting verses po yan. Would delve into the theological and philosophical interpretations
of the verse. So this prompt requires an image that you need to add. Yan, okay. Need a little help with this prompt, power up yung prompt, dito. So yung mga kapatid, ang ating yung ating mga nakita po na overview, sa susunod po ay ibigyan pa natin ito ng mas malawak pa na pagpapaliwanag itong ating pong discussion ngayong pong umaga, because we are tawag dito, kulang na yung ating time. We're running out of time because of our some other activities. Ito po mga kapatid, ang parsing napakalaga. Naalala ko po nung mga last semesters, na-invite din po natin dito sa LIMS si Pastor Cesar Aguilar. Siya po ay retired SDA minister na nakabase po sa South Central Luzon Conference. Siya po ay malapit na kaibigan namin dahil siya po nag-nurture sa amin nung kami mga kabataan pa. Na-invite po natin siya dito na magturo sa ating same as with pamangkin niya yun, si Pastor Jun de la Torre. Ay mag-uncle sila. Pamangkin ni Pastor Cesar Aguilar, nagturo ng hermeneutics. Naituro din po niya yung parsing, no? At ang ganda po ng kanyang paliwanag. Sa mga susunod po, magbibigay pa tayo ng mga concrete example para mas maintindihan po natin ito pong pag-aaral natin about parsing. Since we have 10 minutes before we end this meeting, do you have any question or clarification regarding this topic, brethren, friends? Meron po ba kayong katanungan dito sa ating pong pag-aaral? Akin, wala na po. Ay, hindi po. Wala na po kayong wala na po kayo ditong tanong or yung mga gusto magbigay ng take away? May natutunan po ba tayo? Yes, alam namin ano yung parsing pala. Apo. So ito po yung tinatawag na parsing. Paghihimay-himay ng mga talata to give emphasis dun sa mga phrases na nandoon sa isang talata, sa isang passage. So ito po yun. So yun po ang ating pag-aaral ngayong umaga. At meron pa tayong less than minutes. Kung may mga gusto pong mag-share ng kanilang mga insights about dito sa parsing. Nahirapan ba kayo mag-interpret ng mga Bible verse? Subukan niyo pong i-apply. Talaga interrelated to sa Biblical English. Yes. Kaya nga po nag-aaral tayo ng Biblical English, Prof. Joben. Makarelate kami dito sa aming Biblical English ni Ma'am Shirlene. Yung chapter 1, hinahimay-himay namin yan pag-determine ano yung pronoun, ano yung noun, ano yung adjectives. Yan na po. Makatulong talaga pala to. Yan na po ang purpose. Interpretation. Opo, yan na po ang purpose kung bakit si Engineer Romeo. Yan na po ang purpose bakit si Prof. Shirley nagtuturo po ng Biblical English. Kasi para pagka in-apply na yung parsing dito sa hermeneutics, mas maintindihan na natin. Sabi natin, ba't kaya may English pa? Bible na nga. Hindi po may paghihiwalay ka. Applicable pa rin po yan. Kahit ang Bible po kasi We now appreciate. Yes po. Thank you very much, Engineer Romeo. We now appreciate the Biblical English. Noong una, tanong kami, bakit ano bang gamit ng Biblical English interpretation? So ngayon, mas malinaw na sa amin. Importante pala yun. Ayan na po. So, binabalikan natin yung ating mga skills o knowledge sa English. Pero dito sa atin, particular na po sa biblical na tayo. Kaya si Ma'am Shirley, na mga example niya from the Bible. Tataka kayo, ba't ginagamit pa yan dito? At may subject pang ganyan dito sa atin. Tapos na natin yung college, ng elementary, ng high school. Ito nga po, meron talaga kasing maghihimay-himay talaga tayo dito. Pero tayo po ang maghihimay-himay na hindi po natin babawasan ang talata. Meron po kasing iba na naghihimay-himay, pinuputol-putol nila, aalisin nila yung ibang part ng verses, tapos idudugtong nila sa iba. Okay? Hindi po parsing ang tawag doon. Chopping. China-chop-chop nila. At ang sekta po na mahilig mag-chop-chop ng mga talata, yung Iglesia ni Cristo.
Yan po. At inamin Tama. po yan ng inamin po yan ng na-convert na 35 years na multi-awarded, internationally recognized na one of the most prominent at magaling na evangelist in the person of Eddie Sugitan. Nandito po sa may aming area. 35 years po yan na Iglesia ni Cristo. May nagtanong po, may nagtanong, na-invite namin siya dito sa church. May nagtanong kung totoo ba na ang Iglesia ni Cristo ay nagpuputol-putol ng mga talata, inaalis yung hindi pabor sa kanila, iginudugtong sa ibang mga talata. Sinachap-chap tapos tinatahi nila. Pinagdudugtong-dugtong galing sa ibang, para makabuo sila ng mga biblical support sa kanilang mga doktrina. So na-shock talaga rin kami, mga members, nung umamin siya na, totoo lang mga kapatid, totoo yun, ginagawa namin yun. Para makabuo kami ng biblical support sa mga texts. Siyempre, hindi naman na pinapayagan magbukas ng Biblia ang mga members nila. So kung sila ibabasa ng kalahati ng talata at puputulin nila at dudugtungan nilang ibang talata naman sa kabila na namang verse sa kabilang aklat, hindi mo papansin ng mga kaanib kasi wala po namang nagbubuklat kasabay nila nagbubuklat habang sila nagsisermon. So na-discuss ko po ito particularly para maintindihan po natin na talaga pong tayo ay dapat na mag-aral po na mas malalim pa sa ating doktrina dahil po maraming mga nagtuturo na inililihis sa mga kaanib ng pagkaunawa sa Biblia. Okay? Natutuwa ko kay Ma'am Minel Bahoyo from Thailand. Kayo, ma'am, ano? Siya po ay may na-encounter din na Jehovah's Witnesses. Nakikipag-sharing sa kanila. Di maganda po. Nasa-challenge tayo ng Ma'am Minel kapag may mga na-encounter tayong mga belief ng ibang pananampalataya na marami din silang sinasabi na ginagamit nila Biblia. Nakaka-challenge talaga, di ba? Ako po, kaya ako'y nung kabataan ko bago akong baptize, that was 1988, matagal na po, no? Na-challenge ako mag-aral pa sa Biblia na mas malalim. Nakikipag-usap ako sa mga pastor nung kabataan ako at sa mga magagaling na layman. Dahil na-challenge ako dun sa mga na-encounter kong mga belief na parang gusto nilang ilampaso yung ating mga paniniwala. Napakasakit pa pag sinabihan kang yung aral nyo, panis na, yung Sabat. Yung mga pagkain, Old Testament yan, baka panis na yung aral nyo. Dito ka na sa amin. So masakit din po pakinggan kapag sasabihin na panis na yung ating mga aral kasi Old Testament. Yung Sabat, panis na yan, sabi nila. So nakaka-challenge at talagang magkaroon tayo ng commitment to study harder, dig more, maghukay pa tayo. Sumisid tayo na mas malalim pa para makita natin yung perlas sa ilalim ng dagat. Nandun pa siya sa loob ng tiyan ng kabibe. Ng mga sa pusod ng dagat. So ito na po yung parsing, mga kapatid. So we have only 3 minutes more. Meron pang gusto mag-share? Thank you very much. Pastor Arnel. Yes. Magandang hapon. Jerry. Jerry. Go ahead. Yung na-observe ko, Doc, nagbabasa ako ng ibang mga books ng mga evangelicals. Kalimitan, kung mag-prepare sila ng mga sermon, alliterated ang kanilang mga topics. Yung the same ang ano ba yun? Alliteration, parang the same ang start of the word, no? Opo. Sa Adventist, sa atin, okay ba yung ganyan? Maggawa ka ng outline sermon na alliterated din? Basta ang mahalaga po ay kung gagawa tayo ng sermon, sa sermon preparation po kasi, kailangan mo nang isik natin muna yung guidance ng Holy Spirit. Kasi kung gagawa tayo ng sermon, gagamit tayo ng talata, kung ano mang klase ng sermon ang ihanda natin, dapat pag nag-exegete na tayo ng text, dapat tama ang interpretation. Sa mga ibang sekta po kasi, sa mga born again, more on literal kasi po ang gamit nila eh. Basta binasa nila yung text, kung anong laman ng isip nila, ang ina-apply nila, kung ano yung pagkaunawa nila, ang tawag po doon, di ba, eisegesis, parang eisegesis, yung interpretation nila galing sa sarili nila. Ito, John 3:16, anong pagkaunawa ko dito? Yun ang kanilang i-expound nila yon.
hindi talaga nila aalamin kung ano talaga yung deeper meaning ng historical and grammatical context niya. Yung tama talagang intensyon ng writer at ng nagsulat doon sa intended reader niya. So, yun nga po, malinis silang gumamit ng mga talata na isinasakay lang nila doon sa kanilang iniisip na topic. Kasi meron, di ba, sa sermon natin may topical. Pag topical, halimbawa, ang sermon ko ngayon about Sabbath, medyo malawak, broad. Opo. Proper observance of the Sabbath. O di, medyo mas maliit na. So, hahanap ka ngayon sa Bible Concordance, lahat ng word na Sabbath, hahanapin mo ngayon yung naka-align dun sa how to keep the Sabbath properly, proper observance. Sa iba pong mga may literal tinatawag literal interpretation. So sa preparation ng sermon, may tinatawag tayong textual. Pag textual, hahanap ng talata, i-interpret nila. Gagawa ng mga main divisions, lalagyan ng mga illustrations, introduction, title, tapos conclusion, appeal. Ganun ang ginagawa nila. Ngayon, from their own mind. Pero pag sa hermeneutics kasi, kaya ang tinatawag po na biblical sermon talaga, expository sermon. Kahit isang talata lang yan, i-expound mo siya. I-expound mo siya. Pero pagka textual lang ginamit mo, gumamit ka lang ng text, tinignan mo doon kung ano yung mga points na nandoon, at kalimitan ng mga tao, pag tinatamad na mag-aral, so ang ginagamit na nila ay exegesis. Kung ano yung pagkaintindi nila, itong verse na to, itong sinasabi. Kailangan may 3 points ako makita rito. Ito yung gustong sabihin ng from their mind, ito yung gustong sabihin. Tapos mag-iisip sila ng mga personal experience nila, i-insert nila doon para pag in-expound nila o kaya pag sinermonan nila, na-i-present, yung mga main points, explain nila with their own understanding, lalagyan ng mga personal experiences, sermon na. Pero hindi po yun ang pinaka-ideal. Ang ideal sa atin, bagamat mayroong sermon na textual, topical, ang pinakang the best po na sermon talaga ay expository. Ini-expound mo siya. Malalaman mo kung ano talaga yung mga historical, grammatical context, yung background niya sa mga pag-aralan mas malalim. Yun yung mas ang kagandahan sa expository sermon, pagka talagang guided ng Holy Spirit na nag-prepare ng sermon, mas busog po ang mga members na makikinig. Mas busog, mas na-bless sila kasi Word of God yung nakain nila. Hindi po opinionated na sermon galing sa sariling pagkapaliwanag. So hindi po, sa atin po, nangyayari din yan kapag madalian sa atin. Pero kapag yung mga nag-aaral talaga at gusto nila talaga busog ang mga kaanib na makikinig, ang ginagamit po ay expository sermon. Yun ang tinatawag na biblical preaching. Biblical preaching. Although gumagamit na ng Bible verses yung topical and textual sermon, pero ang biblical talagang kinoconsider kahit ang ating mga taga-ayas. Pag nagkakandak sila ng homiletics, yung Art of Preaching seminar, ay sinasabi lagi nila na ang pinaka-the best ng sermon ay expository sermon. Okay, sa homiletics po, ituturo nila kung paano. Ito kasi atin hermeneutics. So okay, wala na po tayong oras. Thank you for sharing. Thank you po sa inyong participation. Ibalik ko na po ang time sa inyo. Sino po ang gustong mag-pray sa atin sa last part ng ating pag-aaral? Sino po ang gustong mag-lead sa ating closing prayer? Go po, Cornel. Sino po ito? Si Glenn. Hi, Sir Glenn. Sir Glenn Lumaktod. Sige po. Go ahead, sir. Closing prayer na po tayo. Amahan namo nga naka sa tronos balaan nga kalangitan. Amahan dako na mo kalipay, pasalamat sa subject ni Doc Arnel Marcaida. Nagapahinomdom sa amo sa hermeneutics, amo kining tun-ang pag-ayo, ang makatabang sa amo nga pag-share sa pagwali sa mayong balita. Panalangin ni ang tanan namong mga classmates sa Masters of Divinity. Giyahi kaming tanan. Salamat kayo sa platform sa amo nga pag-eskwela ni nga lugos namo sa tanan. Panalangin ni usab si Doc Ray, ihatag ng mayong panglawas, labi na usab kanamong tanan.
Salamat kayo ang dungog ug himaya among giuli diha kanimo daghan hibaw-an may tungod sa hermeneutics. In Jesus name we ask and pray, loving Savior, the power and the glory forever. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much, Sir Glenn Dumactod. Thank you so much po sa mga nag-attend sa ating klase. Okay, yung mga nag-submit ng assignment po, nakita ko na po. Yung mga wala pa, ay hinihintay ko po ang inyong assignment. Sige po. Okay, God bless po. Binabalik na natin yung time sa atin pong may hawak ng susi ng Zoom link natin. Thank you so much. Thank you din po. Mauna na po ako. Bye-bye po sa inyo. Okay, so magandang hapon po at we will start sa ating next na lesson po dito sa ating introduction to psychology. So now we will be learning about safety for both the client and you as a counselor. But before we go further, let's pray po. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for this time again to further equip ourselves for the work that you have given us. And so, Lord, please help us to learn more about safety. Thank you also that you are our sure security, dear God, and you always give us protection. Give us discernment, dear God, in everything that we do. We ask a double portion of your Holy Spirit so that we'll always be guided to all truth. We ask all this in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Yan po. So, safety first. Lagi po yan. Okay? Safety dapat ang iniisip natin. So, like for example, during accidents, okay, pag nag-aaral tayo ng first aid, anong sinasabi? Okay? Look to it that, see to it that you are safe first before you can save others.